Samantala, tiniyak ng COMELEC na may nakahandang mga backup ng baterya ang mga PCOS machine at may pinadala na rin silang mga generator sa iba't ibang lugar. Sakaling mag-brownout sa araw ng eleksyon 2013 sa Lunes na po yan, ang mga guro naman, inihahanda ng kanilang mga flashlight at kandila. Nakatutok si Steve Dailisan. Nilinis na mga cluster precinct, handa na ang mga upuan at nakapwesto na rin ang mga PCOS machine na gagamitin dito sa Rizal High School sa Pasig City. Handa na raw sila sa eleksyon pero di raw maalis ang pangamba ng mga guro na magsisilbing Board of Election Inspectors o BEI na sa nangyaring brownout kahapon. Ayaw raw nilang mga pasa dilim ang mahigit 16,000 botante nila. Hindi raw sila binigyan ng flashlights, wala ring generator kaya malamang kanya-kanyang diskarte sakaling mag-brownout nga sa eleksyon. Wala namang mga flashlight na binigay. Ang ano namin, kami pa ba magdadala ng mga flashlight na yan? Tapos di ba dati may mga rechargeable lamp. Ito pang nagdaang linggo nang suriin ng mga taga-City Engineering Office yung bawat cluster precincts o yung classroom na gagamitin. Halimbawa, particular sila dun sa mga ikinabit ng mga extension cord kasi dito isasaksak yung mga PCOS machine. Chinek din nila kung gumagana lahat ng mga ilaw, yung mga pundido na pinalitan para hindi madiliman yung mga botante. Ang pinoproblema na lamang nila, wag naman daw sana mangyari yung brownout kahapon. Dahil tiyak puputaktahin na naman ang reklamo yung mga teacher. Kaya nga ngayon pa lamang, may bili na sila dun sa bawat naka-assign sa bawat cluster precinct na magtipid sa paggamit ng kuryente. Hindi raw ubra ang dagdag na konsumo sa kuryente kaya kanya-kanya ring baon ng pagkain at tubig. Meron naman kaming yung mga dispenser na hot and cold. Kumbaga, dito naman namin ilalagay sa guidance yun eh. Ngayon, kung gusto nyo magkape, di kumuha lang kayo ng hot water. Alam naman nila na dapat magtipid ng kuryente. Sa Commonwealth Elementary School sa Quezon City, handa na rin ang mga cluster precinct. Wala ring generator dito pero maswerte raw sila at naisyuhan ng rechargeable flashlights. Huwag lang daw magloko mga baterya ng PCOS machine, mairaraos nila ang eleksyon kahit na dumilim. Merong hanggang 16 hours ang baterya ng PCOS machines. Pero ngayon pa lang, nagtitipid na raw sila ng gamit ng kuryente. Sa briefing ng mga guro kanina, mga solar-powered lights ang ginamit. Siguro darating ang panahon na talagang ang bawat public school na alam nilang ginagamit ay the local government will see to it na isasama sa budget nila ang generator para hindi maging problema sa ganitong klase. Bagamat maging ang tanggapan ng COMELEC na karanas ng brownout kahapon, siniguro nitong hindi magiging problema sakaling mag-brownout sa Lunes. Maliban sa mga built-in battery ng mga PCOS, may tigatlong backup battery rin kada munisipalidad. Halos 1,000 bagong generators din ang binili ng COMELEC na karamihan nakadeploy na sa mga lalawigan sa Mindanao. All contingencies are there. Nakahanda naman kami kung magkaroon ng brownout Si Pangulong Noynoy Aquino minalit naman ang espekulasyon na magagamit na ang brownout sa posibleng dayaan sa eleksyon o maging sa no election scenario. Alam nyo, pansinin naman po niyo yung boses ko. No? Parang ginagaranti ako sa inyo, maski nung Biblia kaya ko ipatong ang kamay ko, na wala sa interest kong i-postpone pa natin itong eleksyon na to. No? Steve Dailisan, nakatuto, 24 oras.